Mot, inamin na talagang nahirapan siyang maghanda sa paglaban niya kay Tipsy D noong round 16. Bumilib nga sa mga rounds ni Tipsy D after niyang reviewin ang mga laban nito. Isa sa mga dream match na nangyari last year sa round 16 ay yung laban ni Mot at Tipsy D. Maraming ang nag-abang sa laban na to dahil maraming nagsasabi na malaki ang chance na dito na matapos ang undefeated record ni Mot. Kilala naman natin si Tipsy D bilang isa sa top tier MC ng Flip Top at nakita naman natin to nang masubaybayan ang karir niya sa Flip Top. Malalakas na bars, haymaker at all-around performance nga ang kayang-kayang gawin ni Tipsy D sa bawat laban niya. Anong akala nyo makikipagkaibigan ako dito? Hindi no? Sapat lang may isang repa na sinyo. Kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay. Pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa Flip Top nagsosorry. Akala ko ba nakikinig? Sabi ko, walang pinatunguhan, balik pinanggalingan, damit baliktaran, naliligaw ka ata! Pero sa naging laban nga nila sa round 16, hindi naman hinayaan ni Mot na madungisan ang kanyang 14-0 win-loss record matapos nitong talunin si Tipsy D sa botong 5-0. Boto ng urado! 5-0! Magigay para kay Mot! Solid na all-around performance nga ang pinakita dito ni Mot. Parang prime Mot yung gigil at aggressiveness sa kanyang delivery. Lamang na lamang nga siya kay Tipsy D pagdating sa presence, lalo na sa unang round, na para sa akin ito yung nagdikta ng laban. At ito rin yung pinakamalakas na round sa battle na ito. Kuwang-kuwa nga ni Mot yung momentum after ng kanyang first round dahil sa malalakas na haymaker at angle kung saan para na rin naging rabat sa round 1 ni Tipsy D. Tangawag ka tumingin sa iksi tsaka sa haba kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leegang tama. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tunggak. Kahit sariwa mga sugat, mga galos at pasak malubha, handa akong humarap sa kutya. Samantalang yung daga na mutla, hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Sa Flip Top ako nakilala, sa Flip Top din ako malalahos. Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa Flip Top ko aayusin. Sa review nga ni Mot at Looney sa Break It Down sa laban ni Jabo at Boys Loot, inamin nga ni Mot dito na talagang nahirapan siyang maghanda kay Tipsy D. Dahil naiinis nga raw siya dito, imbis na makapag-focus siya makapag-construct ng kanyang round, bumibilib at nagagalingan nga siya sa mga pinapanood niyang rounds ni Tipsy D. Kaya ang ginawa niya na lang ay mas pinunood niya yung rounds ng kalaban ni Tipsy D at mas nag-focus sa mga madadaling angle pero nilagyan niya talaga ng matitinding punchline at mga creative na lines. Kita naman sa sa material mo doon na sinigurado mo yung Siguro na nagkatalo. every round merong naiiwan na linya. Nagkatalo siguro din niya sa placing ng angle. Kasi ang lakas din ni Tipsy D doon Parang battle of momentum din kayo doon di ba? Pagkakaalala ko doon sa live ganun yung dating Sa preparasyon mo doon, pwede mo kami dalhin sa sa ako utak mo. Nung pinapanood ko si Tipsy D, nung nagre-review pa lang ako para makapag-drop. Parang nadadown ako Sabi ko, ang galing ni Tipsy. Parang ang hirap niya sabayan sa ganitong laro niya lalo sa technical. Ngayon, ang ginawa kong pagnood sa kanya, hindi ko na masyado pinanood yung mga rounds niya. Ang ginagawa ko nilang yung mga rounds ng kalaban. Tapos, kumbaga isang pasada na lang. Tapos, namili na lang ako ng mga pinaka-common na angle.
Kasi para akong parang masyado ako nada-downgrade yung ano ko, yung Demoralize. idea ko. Pag napapanood ko yung ano niya, yung mga, lalo yung mga scheme niya na mga May haba. mga konsepto siya na ano. Dahil nga sa pinakitang performance ni Mot laban kay Tipsy D noong round 16, kahit mga kapwa niya battle MC ay bumilib sa pinakita niya. Tagal, nagkasakit yung ghetto priest ang pumalit yung may kapal. Ina mo! Ang ganda ng mga, ano, no? Ang ganda ng tugmaan. Nga, ang pumalit. Yung turtle. Mga putang inang yan. Yun yung ano na parang hindi naman din napapansin ng hindi ko alam kung napapansin ng ilan pero karamihan talaga hindi nila ano yung writing process natin hindi nila napapansin yun parang Dumadaan lang sa kanila. badal sa Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Tangina. Ang ganda rin ng silip nun. Inantay mo muna ako magka-issue bago ka pumalag. Yung daga, inanapan ng butas bago lumabas sa lungga. Grabe yung Mot. Tangina mo, Mot. Isa kang malaking motherfucker, Mot. Tangina ka. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Yan na yun. Ayan na yun. Tinan mo na. Wala pa yun. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, so flip top ko ayusin! Dami na makakarap siya sa amin yan. Sabi niya, yun talagang, Pero makalipas yung round 1 ni Mot, no, ready na yung depensa niya at sobrang nagkataon pa sa round 1 binuksan ni Tipsy D yung PSP angle. So halos lahat nagmukhang sagot. Nagmukha siyang yung sobrang sakto ng angle na binuksan, yung mga sagot ni Mot, hindi siya yung dumidepensa lang na kapag hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Ang lakas nun. Doon pa lang sa may parehas na sira sa sugal. Ang ganda na nun. Ang ganda na ng Putang ina mo! Tapos! Tapos, pre! Tang ina, pre! Tapos! Nagparapol ka lang ng sasakyan. Ako sinugal ko, karera ko, yung linya na yon. Tsaka yung tama sa leeg, men, tapos na eh. Dalawang linya na agad, dalawang moment na yon. Para sabihing round 1 kay Mot.